Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. So natapos na nga po yung pagbasura ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon naman po ang sinisisi po ng mga pro-impeachment, lalong-lalo na yung mga simpatizer ng NPA, mga dilawan, tsaka yung mga bata ni Tambaluslos, yung Senado, yung mga senador na bumoto na i-archive na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, ang nagiging narrative ngayon, Senado yung pumatay sa impeachment. Pero nung nakaraan, nung naglabas ng desisyon yung Supreme Court, ang tinuturo naman nilang pumatay sa impeachment is yung Supreme Court, 'di ba? Pero bago pa man yung dalawa, yung sa hatol ng Supreme Court tsaka ng Senado, nag-start yan nung nag-file si Vice President Sara Duterte tsaka si Atty. Torion ng motion na ibasura yung impeachment dahil nga marami itong nilabag na mga pamamaraan, unconstitutional daw yan, lumabag sa 1-year bar, so hindi nabigyan ng due process. So yun yung mga argumento nila Vice President Sara Duterte na kinatigan naman ng Supreme Court, di ba? Pinasagot pa nga yung both parties, lalong-lalo na yung House of Representatives. May mga binigay silang mga katanungan na dapat sagutin ng House of Representatives pero hindi lahat yun sinagot ng House of Representatives. Kaya siguro, yun yung mga naging dahilan kung bakit ibinasura yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi malaking kabastusan kasi yun para sa Supreme Court na sila na nga yung sila na yung nagtanong. Maliban sa tanong nila, yun din naman yung tanong ng impeachment court ng mga senador. Pero hindi rin nila sinagot until now hanggang sa natapos nga yung 'di ba, yung impeachment. Yung pagbobotohan diyan sa Senado. Hindi sinagot 'yon ng House of Representatives. So, yun yung mga rason siguro kaya ibinasura. So, hindi naman tayo pwedeng umakto itong bilang parang abogado. Pero ito ay ating pananaw lang na isa yun sa mga dahilan kung bakit ibinasura ng Supreme Court yung impeachment. Dahil nga unang-una nabastusan doon sa House of Representatives. Hindi sila sumunod sa kautusan. Tapos kung ano-ano pa yung mga ebidensya na naririnig siyempre ng Supreme Court since wala nga ibinigay yung House of Representatives, malamang sa malamang nagbase na lang sila sa kung ano man yung ibinigay ng Vice President at sa mga balitang lumalabas. So posible yun yung mga naging facts nila para ibasura yung House of Representatives, yung impeachment. Ngayon, dito kay Senator Marcoleta, bago magsimula yung hearing sa Senado, yung nga sa pagbasura, dito inilatag niya kung ano ba yung nangyari. Bakit ibinasura ng Supreme Court at bakit kailangan din nilang ibasura since may order na o meron ng kautusan yung Supreme Court. So, ano ba yung naging rason muna? Kasi doon nagkakagulo-gulo eh. Itong House of Representatives, hindi nila tinitingnan kung ano yung pagkakamali nila. Ang tinitingnan kagad nila yung kabuuan ng pagbasura. Yung reason baliwala na sa kanila kung ano ba yung naging dahilan. Hindi na masyado nilang binibigyan ng pansin yun eh. Basta ang narrative lang nila rito, pinatay ng Senado, pinatay ng Supreme Court yung impeachment. At ang ginagamit nila ngayon ditong salita lagi, yung accountability ng taong bayan na malaman yung katotohanan. Yun daw yung pinatay ng Supreme Court tsaka ng Senado. Pero hindi nila tinitingnan kung ano yung pagkakamali ba, ano ba yung nakita ng Supreme Court para ibasura yung impeachment. So ito, panoorin po natin kung ano yung mga naging dahilan. So dito, inelaborate na ni Senator Marcoleta kung ano ba yung mga naging pagkakamali ng House of Representatives na hanggang ngayon hindi nila ina-admit na pagkakamali yung ginawa nila. Talagang pinaninindigan nila na tama yung kanilang ginawa at mali ang Supreme Court, mali ang Senado sa pagbasura ng impeachment. So ito, panoorin po natin.
Mr. President, this decision was promulgated on July 25, 2025, declaring said complaint to be unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and that the Senate in the first place did not acquire jurisdiction over it. Take note, Mr. President, it even said that the decision is immediately executory. But before I continue, Mr. President, let me put on record that the initial proceedings, impeachment proceedings conducted by the Senate in the 19th Congress have never been formally carried over to the Senate of the 28th Congress. I do not know, and I'm not aware, I cannot recall of any action so far taken by this august chamber to the effect that the initial impeachment proceedings, which were deemed to have been terminated at the expiration of the 19th Congress at noon of June 30, 2025, have been miraculously brought to life into the present Congress. That having So yan yung unang pagkakamali ng House of Representatives doon sa pagpasa ng impeachment. Kasi nga patapos na yung yung 19th Congress. So doon pala nagkaroon na ng problema kasi nga 'di ba pinagtalunan yan Tatawid pa ba yung impeachment ni Vice President Sara Duterte since pinail yung impeachment 19th Congress. Mag-e-end siya ng June dahil nga meron tayong eleksyon. So, 'di ba nagkaroon pa ng break dahil nga para sa preparation ng election sa siyempre magkampanya pa yung mga kumandidato. So, doon pa lang yung timing medyo mali na. Dahil nga matatapos ng June, so mapapalitan yung ibang miyembro ng House of Representatives, ganoon din naman sa Senado. So, nagkaroon pa ng debate dyan. So, doon pa lang mali na Sana, tinapos na muna nila yung 19th Congress bago nila ipinasa yung impeachment para wala nang pinagtalunan kung kailangan bang tumawid yung impeachment from 19 to 20. So, doon pa lang humaba na yung argumento kasi nga, first time nangyari na kumbaga kailangan pag-usapan yung yung jurisdiction, hindi naman jurisdiction, kumbaga kung maitatawid pa ba yung impeachment ngayong patapos na yung 19th Congress. So parang ang dating kasi dito minadali nila yung yung pagpapasa ng impeachment para maano kagad si Vice President Sara Duterte. Hindi nila iniisip na meron kailangan puntahang due process yan, meron yung proseso na kailangan sundin para mag-prosper yung impeachment. Yun ang una nila pagkakamali rito, yung timing ng pagsasampa ng impeachment. That having said, Mr. President, I'd like to continue. Mr. President, the decision of the Supreme Court did not dwell on the intrinsic merits of the impeachment complaint filed against the Vice President. It zeroed in merely on the procedures and the processes taken by the House of Representatives. To repeat, it declared the whole impeachment complaint constituting the articles of impeachment to be unconstitutional, violative of due process, void ab initio. Simply because the rules of procedure in impeachment proceedings in the House of Representatives were never followed. And they violated the 1-year ban on multiple impeachment complaints as prescribed under Article 11, Section 3, Paragraph 5, which says that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than twice within a period of 1 year. So, yun po yung isa pang pagkakamaling ginawa ng House of Representatives na hindi pa rin nila ina-admit. Pinaninindigan nila na tama yung ginawa nila. Tandaan po ninyo, Supreme Court,
parang sila rin yung naglagay ng ano kumbaga sila yung nag-i-interpret. Merong nilagay na guidelines na kailangan sundin. Ngayon, kung sa tingin ninyo hindi nasunod yung guidelines, pwede nyong tanungin yung Supreme Court kung nasunod ba o hindi. So dito malinaw na malinaw nakita ng Supreme Court na hindi sinunod ng House of Representatives yung procedure, yung tamang procedure ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Unang-una nga diyan yung 'di ba yung 1-year bar nga sinabi nga dito ni Senator Marcoleta yung pagsasampa ng impeachment. So isang beses lang kada taon dapat magsampa ng reklamong impeachment. So doon hindi na nasunod. So sa procedure pa lang may mali na. Kaya ang sabi ng Supreme Court, void ab sedido ba yun? Basta yung from the beginning pa lang, from the start pa lang, mali na. So hanggang sa dulo, mali na rin yan. Walang pinagkaiba yan sa isang formula sa mathematics. Alam naman natin yan, di ba? Kapag may problem solving, meron tayong sinusundang formula para makuha natin yung tamang sagot. Ngayon, kung yung formula na yun, isa lang ang magkamali dyan ng paglalagay mo ng mga numbers, kahit ng decimal, kahit sabihin mo tama yung naging formula mo, basta't may mali kang isang nailagay dyan, automatic yan hanggang dulo, mali na yan, hindi mo na makukuha yung tamang sagot. So same thing na nangyari dito, kung doon pa lang sa umpisa, mali na, ano i-expect mo pag pinasa mo yan? Pag binigyan mo ng kopya, yung mga dapat bigyan ng kopya at binasa nila ng maayos yan, makikita na may mali talaga doon sa procedure. Kaya kung pagbabasihan yung Supreme Court, malamang binasa nila alam din nila yung procedure at nakita nila kung ano yung ginawa ng House of Representatives at hindi yan sinagot ng House of Representatives. So parang sinabi dito, pinakita lang sa Supreme Court, oo, mali talaga yung procedure. So wala na silang dapat pagtalunan. Kung sa umpisa pa lang mali na, dapat talagang ibasura yung impeachment. Napakasimple po ng sinasabi doon, Mr. President. No impeachment proceeding should be initiated against the same person more than twice within a period of 1 year. Ilan po ang impeachment proceedings, impeachment complaints na ipinail ng House of Representatives? 4 po eh. The first one started in December 2. Sumunod po December 4. Meron pang sumunod na December 19 hanggang sa umabot po noong February 5. Yun nga pong ipinangangalandakan na impeachment complaint which was signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives. Nasunod po ba ang tuntunin ng House of Representatives? Noon pong nag-require ang Supreme Court, Mr. President, tinanong po yung House of Representatives in connection with the 2 petitions filed by several parties before the Supreme Court. One of the items required by the Supreme Court is for the House to give the status of the first 3 complaints filed. Ano po ang sagot ng House of Representatives? Yun daw pong unang 3, the one filed in December 2, December 4, and December 19 were all archived. So ibig sabihin pala, yung archive na yan nagsimula sa House of Representatives na ginaya lang ngayon ng Senado. So parang sinasabi rito, parang lumalabas dito, taste your own medicine. Parang ganun, diba? Taste of your own medicine. Kung ano yung basurang itinapon ninyo, babalik sa inyo. So kayo pala yung unang nag-archive kumbaga kayo yung unang gumamit ng salitang archive. So ginaya lang dito ng Senado. So sabi rito, yung first 3 impeachment complaint in-archive ng House of Representatives. Tapos ngayon, nung Senado na yung nag-archive ng impeachment, nag-iiyak kayo. Bakit walang umiyak nung in-archive yan ng House of Representatives? Lalong-lalo na yung mga nagpasa yung 3 nagpasa ng impeachment complaint na yan. Bakit hindi kayo nag-iiyak nung in-archive yan ng House of Representatives? Ngayon,
Etong Senado, inarchive yung inyong, inarchive yung resolution, yung hatol ng Supreme Court, nag-iiyak kayo. Samantalang kayo pala, kumbaga, yung unang gumamit pala niyan, House of Representatives, hindi kayo nag-iiyakan. Tapos ngayong ginamit sa inyo yan ng Senado, nag-iiyakan kayo. Diba? Napaka hipokrito yung mga pinaggagawa ninyo na kapag talaga tama sinabi ni Chis Escudero kapag hindi pumabor sa inyo yung inyong kagustuhan, ayos lang. Hindi kayo pabor, nag-iiyak kayo. Pero pag sa inyo pumapabor yung pag hindi pumabor sa inyo yung nangyayari, nag-iiyakan kayo. Samantalang kayo pala ang unang gumamit ng salitang archive. Nasaan po sa rules ng House na yun pong mga impeachment complaints na ipa-file ay archive? Wala po. Pwede po bang ipakita yung slide na kung saan ay makikita natin ano po ba ang proseso kapag may nag-file na isang impeachment complaint? Ayan po yung Rule 2. Ang sinasabi po sa Rule 2, Mr. President, hindi sa Rule 3, sa Rule 3. Rule 2, Section 3. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Bakit hindi po nasunod ang tuntunin na ito, Mr. Speaker? Kailan po ni-refer ng Secretary General sa opisina ng Speaker yung impeachment complaint dated December 2, 2024? Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint na i-file noong December 4? Wala po silang sagot. Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint that was received on December 19? Wala po silang sinasabi. Kung titingnan po natin ang sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives, ang sabi po nila, the Secretary General diligently referred simultaneously all the impeachment complaints to the office of the Speaker on February 5, 2025. Immediately po ba yan? Tulad yan, di ba? Niloloko pa ng House of Representatives yung Secretary General, yung Solicitor General. So, malinaw yung sinasabi dito ni Senator Marcoleta, hindi nasunod yung procedure. Dahil nga yung first 3, di ba? Ang sabi nga sa procedure, kapag may nagpasang verified complaint, kailangan i-endorso yan ng isang House of Representatives na in-endorse ng isang sympathizer ng NPA. Pero hindi yun inaksyonan, hindi yun, kumbaga, tinanggap lang ng Secretary General. So, wala naman sa mandato ng Secretary General na siya yung, kumbaga, parang ipunin niya muna. Walang ganung procedure Yun yung problema na hindi naman ina-admit ng mga nag-file ng impeachment. Na sana man lang ang ginawa ng Secretary General, binulungan na lang niya yung congressman na nag-endorse ng impeachment. Na sana sinabi lang, uy, huwag niyo muna ipasa yan. Kasi walang sustansya yung impeachment ninyo Walang kadating-dating at hindi dulusot to. So, ipunin muna natin, mag-antay pa tayo, magtawag pa kayo ng ibang pwedeng mag-file. Tingnan natin baka may sustansya na. Kasi yung unang ipinasa ninyo, itong hawak nyo, walang kasustansya. Lugaw, sabaw. Sana diniretso na lang ng ganun yung ng Secretary General Di ba? Nireal talk na lang niya Uy, wala talagang walang basura tong ipapasa ninyo. Hindi to tatayo. Walang mangyayari ito kung ito yung gagawin yung ebidensya, ito yung complaint nyo. Ngayon, yung nangyari, di sana ganun lang ginawa ng Secretary General para at least hindi na nagwala yung unang nag-file ng impeachment. Ang ginawa niya, tinanggap niya Pinaniwala niya
na yung unang isinampang impeachment complaint may sustansya, may laman. Kahit na wala namang laman yung impeachment, tinanggap niya. So may receiving copy, tinanggap. So doon pa lang na yun, counted na dapat yun na kailangan i-transmit immediately doon kay Tambaluslos. Kaso hindi niya ginawa. As ang nangyari, may nagpasa uli, December 4. Diba? Di sana ginawa uli ng Secretary General, binasa muna niya. At nakita niya at para makita niya kung may sustansya. Di sana binasa niya, uy, pares lang to ng unang sinampa. Wala ring sustansya to, nagkopyahan. Kumopya yung tanga sa isang tanga. Yung isang bobo, kumopya dun sa bobo. Parehas na parehas yung complaint eh. Sana binulangan na lang niya parehas, uy. Nag-usap ba kayong dalawa? Bakit itong impeachment complaint nyo walang sustansya? Parehas walang laman. Parehas itong ibabasura lang to. Basura ng punta. Sana ginanon na lang ng Secretary General eh. Ang kaso tinanggap uli. Doon na nagka-problema. Doon pa lang lumabag na kagad doon sa rules, doon sa procedure. Tapos nasundan pa ng pangatlo uli. Wala rin sustansya. Kinopya lang din yung kanilang impeachment complaint doon sa dalawang naunang tangang nagsampa. Kaya nangyayari, napunta sila sa pang-apat. Doon talagang lulusot at lulusot kasi botohan lang ang mangyayari. So yun yung naging problema rito sa impeachment na to. Kasi kung sinunod nila yung procedure, di sana nililitis na ngayon si Vice President Sara Duterte. Nakita na natin yung bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Problema talaga o kasalanan din ng House of Representatives bakit hindi natuloy ang impeachment. Exactly po ba yan, Mr. Speaker? December 2, December 4, December 19, at isinama po yung February 5, all of them were simultaneously referred to the Office of the Speaker on February 5. 2 buwan po ang kanyang ginugol para lang i-refer sa Office of the Speaker. Ano po ang immediate doon? Wala po. Wala po silang sinunod. Wala silang ni-refer at ni-refer nga po delayed. Nung ma-refer po, ang sabi po ng Solicitor General, the 4 impeachment complaints were included in the order of business doon po sa session number 36. You will note, Mr. Speaker, hindi po niya ibinigay bilang annex yung order of business in section number 36. Ang kanya pong ipinakita ay yung journal number 36. Bakit po? Sapagkat hindi totoo na yung 4 na impeachment complaints were included in the order of business. Mr. President, I have a copy of the order of business, session number 36. And I will deposit a copy to the Office of the Senate Secretary for every... Doon sila nadali ni Marcoleta. Tandaan ninyo, si Marcoleta, congressman, nung nangyari yung impeachment. So, siyempre, may mga gala-galamay pa rin yan sa loob. Meron niya mga kaibigan. At maka-access niya yung mga ganyang mga dokumento. Nagkataon, nanalo siya bilang senador. Siyempre, bibit-bitin niya ngayon yung mga dokumentong nakakuha niya nung siya congressman. At ngayon ito ginagamit niya ngayon. So, yung sinasabi ng order of business, yun yung pinangangalandakan nung ni Annabel, yung spokesperson ng House of Representatives, na pinagtatanggol niya na dumaan daw sa order of business doon sa 10 session days yung resolution nila para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dito ibinuko ni Marcoleta na hindi pumasok doon sa 10 days na session. Pumasok lang doon sa journal nila. Yun yung pinantano nila, yun yung sinasagot nila ngayon sa Supreme Court na tingnan nyo na lang yung journal namin, pumasok yan doon sa 10 session days na hinihingi, yun nas doon sa procedure. Which is, hindi naman yung journal lang tinatanong dito ng Supreme Court Yung session days, kung pumasok ba yung sa order of business, yung resolution ng impeachment na kailangan dinggin yan. So, yun yung mga mali ng House of Representatives na hindi pa rin nila ina-admit, hindi nila sinasagot sa Supreme Court, hindi rin nila yan sinagot sa impeachment court ng Senado.
everyone to see and examine for themselves kung talagang in-include nila sa order of business. Wala po. Saan po nila in-include? Doon sa journal. Iba po yung journal sa order of business. Alam po niyo kung bakit lang nalagay sa journal, Mr. Speaker? Idinagdag po nila as additional reference of business. That is not the requirement of the Constitution. Pwede po ba nating makita yung slide, ano sinasabi po ng Constitution? A verified complaint for impeachment may be filed by the member of the House, blah, blah, blah. Ang sinasabi po rito, iba yun. Hindi po yun. Sorry po. Nakalagay po, in-include sa 10th session day. Yun po yung section number 36. Hindi po totoo yun. Ilang violations na po? Kanina po, in-archive po yung tatlong violations. Hindi po ni-refer sa Committee on Justice. Pangatlong violation. 6 na po. Ngayon sinasabi po, in-include po sa order of business. Hindi rin po. 3 violations na naman. 9 na po. At sabi po nila, yung session 36 is the 10th session. Hindi po. Bilangin po natin yung December 2. That was the date when the first complaint was filed, endorsed, and received by the Office of the Secretary General. December 2 is session number 26. Mr. President, bilangin po ninyo session number 26 up to session 36 na sinasabi ng Solicitor General. Yun po ang 11th session. That was not the 10th session. Ang 11th session is session number 35. Just for the record, Mr. Speaker. So ilang violation na po yan? Balikan po ninyo yung Rule 2 na nandyan po sa slide, Mr. Speaker. Ano po yung mode of initiating impeachment? Ganito po ang sinasabi ng rule of the House of Representatives. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee of Justice. Ito po yung Sereno versus, Francisco versus House of Representatives. Verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives, i-refer po sa Committee on Justice. Verified complaint filed by any citizen upon a resolution endorsement by any member thereof, i-refer po sa Committee on Justice. A verified complaint or resolution impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House, i-refer din po sa Committee on Justice. Yun. Bakit po ang ginawa nila nung makakuha sila ng higit sa 1/3, dali-dali po nila ang tinransmit sa Senate? Ang pagkakala po nila, Mr. Speaker, sapagkat ang pinagbatayan po nila ay yung Rule 4 na kung saan in Section 14, sinasabi po endorsement of the complaint resolution to the Senate. Ang sinasabi lamang naman po noon, Sir President, ay yung pamamaraan kung paano po i-endorse yung impeachment complaint that was signed by 1/3 or even more members of the House of Representatives. Hindi. So ang pinakaano lang dyan, kailangan i-endorse doon sa Committee on Justice. Malinaw doon sa sinasabi ng Supreme Court na kailangan bigyan ng kailangan din makatanggap ng due process ng inaakusahan, which is si Vice President Sara Duterte, through Committee on Justice. Kasi itong Committee on Justice, sila yung nandoon sa requirements doon sa procedure ng impeachment na kailangan after matanggap ni Tambaluslos pumasok sa 10 session days, may transfer sa Committee on Justice. Para yung Committee on Justice, pasasagutin si Vice President Sara Duterte para ipaalam sa kanya kung ano yung mga naging violation niya according doon sa impeachment complaint. Para malaman ng Vice President o kung sino man yung ini-impeach, kung ano yung kasalanan niya na ibinibintang sa kanya. Para at least masagot niya yung naging complaint. Kaso ang isinisigaw dito ng mga congressman, mga bata ni Tambaluslos,
Pinasagot yung Vice President, hindi nga siya pumunta eh. Ilang beses siyang inimbitahan para sagutin, linawin yung mga bagay-bagay tungkol sa kanyang confidential funds. Di ba yun ang sinisigaw? Eh, ang tanong, yung nagpapatawag ba na yun, Committee on Justice ba? Di ba hindi? Ang nagpatawag nun, yung committee ni Chua, yung Committee on Good Governance in Public Accountability, tsaka ng Quadcom. Committee on Justice ba yun? Committee on Justice ang nakasaad sa procedure na impeachment. Hindi yung Quadcom, hindi yung Committee on Good Governance and Public Accountability. Yun yung mga mali ng House of Representatives na hindi nila ina-admit. At yan yung nakita ng Supreme Court, kaya ibinasura yung impeachment. Kaya nga sabi nga nila dito sabi ni Senator Marcoleta, huwag niyong sisihin yung Supreme Court, huwag niyong sisihin yung Senado kung bakit pinatay na yung impeachment. Sisihin niyo yung House of Representatives kasi nga, sabi ng Supreme Court, sa simula pa lang mali na. So wala nang jurisdiction yung impeachment kasi nga, sa simula pa lang mali na yung procedure. So ano pa yung magiging ng impeachment? Paano pang mabubuo yung impeachment kung mali yung procedure? Napakalinaw nun, pero hindi yan ang sinasabi ng House of Representatives. Hindi nila ina-admit kasi nga ayaw nilang mapahiya sila. Ayaw nilang masabing yung mga mali yung kanilang procedure, mali yung ginawa ng mga nagsampa ng impeachment. So, ano pa yung aasahan mo pagdating sa dulo? Puro mali na. So, talagang pamumuliti ka. Sabi nga ni Chis Escudero, galit lang sa mga Duterte yung mga nag-file ng impeachment. Namumuliti ka lang kasi nga, wala talaga silang intensyon na sumunod sa procedure. Gusto lang nila matanggal sa 2028 si Vice President Sara Duterte para hindi na makatakbo bilang presidente. Kaya nga sabi ni Senator Alan Cayetano, talunin nyo na lang sa 2028. Ang problema doon, paano nila gagawin yun? Sinong ilalaban nila? Kaya no choice sila. Impeachment ang pinaka barahan nila. Hindi naman siguro huling baraha, pero yun yung nakikita lang nila para hindi na makatakbo bilang presidente si Sara Duterte. Yun lang talaga yun. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.